natapos natin ang part 1 ng MMM account setup mo o ninyo, kaya dumako tayo ngayon sa part 2 o ang ikalawang bahagi. So, ang dapat natin gawin ay magparehistro o sa coins.ph para makalikha o makagawa tayo ng Bitcoin address o tinatawag ding Bitcoin wallet. Dapat kang magkaroon ng online bank kung saan mo pwedeng ipunin ang iyong pera at Bitcoin. Kung gusto mong pag magkaroon ng karagdagang impormasyon sa Bitcoin, i-click lang ang link na ito. Ano ba ang Bitcoin? Ito ay isang digital money na ginagamit sa buong mundo. So, kailangan mo pumunta o i-click ang www.coins.ph at magpa-register dito. Okay, ito ang pinaka-convenient na trader ng Bitcoin sa kasalukuyan sa bansa. Connected dito sa ilang bangko at money couriers sa Pilipinas. So, i-click ito. At lalanding ka sa page ng coins.ph. Makikita mo ito ang coins.ph website. So, kailangan mo lang i-type ang iyong email. Katulad ng sa akin. At mag-set ng password. Pumili ka ng password na conveniente sa inyo. Pagkatapos ay i-click ang create an account. At pagkatapos sasabihin nito, may lalabas dito na isa pang dialog box at sasabihin nito na magtutungo ka sa iyong email address at pagkatapos ay i-click mo doon ang isang link na nagmumula sa support at coins.ph kagaya na makikita mo rito at pagkatapos ay sasabihin nito sa iyo na na-verified na ang iyong email address. Kaya mula dyan ay pwede mo nang i-access ang iyong Bitcoin wallet sa coins.ph. Okay. So, habang hinihintay natin, maaari na kayong mag-click ng sign in kapag tapos yung mag-create ng wallet. Okay. So, mag-sign in. Ayan. Ganito ang itsura kapag ikaw ay tapos nang gumawa ng sarili mong account, dapat ka nang mag-sign in. So, i-type muli dito ang iyong email at ang password at mag-sign up. Mag-sign in. Okay. Ngayon, ito ngayon ang buong itsura ng coins.ph. Okay. Paano ang paggamit nito? Sa simula, ng pag-access dito ay wala kang makikitang transactions sa iyong account dahil syempre ikaw ay bago lamang. Okay. Tapos, tiyakin na account mo nga ang nabuksan mo kung babasahin mo ang email na nandito. So, kung paano mag-logout, narito rin yan. Balit hindi pa sa ngayon. Kaya, balik tayo banda rito sa bandang kaliwa. At kung gusto mong malaman kung ano ang iyong Bitcoin address, i-click lang ang button na ito ng receive at lalabas ang isang pop-up window na mayroong QR code na kagaya nitong nakikita nyo at nasa ilalim ang alphanumeric o na code o tinatawag ding string codes. Ito ay pwede mong i-click dito upang makopy sa iyong clipboard o pwede mo rin namang i-highlight at i-click ang copy dito upang mapunta sa iyong clipboard. Okay. So, yan ang gagamitin natin kapag ililink na natin ang iyong account sa iyong MMM Personal Office. Panoorin ang susunod na video para sa ikatlong bahagi ng pag-setup ng iyong account.